Hi everyone, for today's video, we will solve rational equation. So in solving rational equation, ang step nito parang kagaya din ng solving linear equation or quadratic equation. So may madadagdag lang tayong 2 steps. So yung 2 steps na yon ay yung first step, magpa-factor tayo sa denominator natin. Factor tayo ng denominator, and then second step ay multiply both sides of the equation by the LCD. So tapos, para na lang tayo nagsosolve ng linear equations or quadratic equation. Okay, so yun lang yung dalawang steps na nadagdag natin. So pag sinabi nga pala nating rational equation, from the word itself nga, di ba, root word ng rational ratio. So ibig sabihin nun, may denominator. May variable sa denominator. So yun yung rational equation. Kagaya nitong 4 examples natin dito. So bago nga pala tayo mag-solve, merong restriction ang rational equation. May restriction ito. Kasi bawal tayong mag-divide sa 0, di ba? So for example, number 1, ang denominator natin, x minus 3. So para ma-solve yung restriction, equate lang natin yung denominator natin sa 0. So we have x minus 3. So x minus 3 equals 0, solve for x. So add 3 to both sides. So therefore, x is equal to positive 3. So yung x, bawal siyang maging 3. So lagyan natin dito ng not equal. So ito yung magiging restriction natin. X should be not equal to 3. Kasi kapag naging ang x ay 3, so substitute natin yung 3 sa x. So we have 3 over 3 minus 3, magiging siyang 3 over 0, which is undefined. So di ba bawal mag-divide sa denominator sa 0? 3 divided by 0 is undefined. Kaya kapag ang naging solution natin sa number 1 ay 3, ibig sabihin nun, tatanggalin natin siya sa solution. May time kasi sa solving rational equation, may times na dalawa yung nagiging value ng x natin. Kapag yung isa doon ay pumarehas dito sa restriction, tatanggalin natin yon. So ang magiging solution, yung isa lang. Or may times naman na ang solution natin isa lang, tapos nag-eksakto siya dito sa restriction natin. So ibig sabihin nun, no solution. Okay, so sagutan natin ang number 1, ang restriction natin ay bawal maging positive 3. Okay, so for number 1, ang denominator natin, x minus 3, prime na yan, wala nang factor yung x minus 3. So proceed na tayo sa second step, multiply both sides of the equation by the LCD. So syempre, ang LCD nito ay yung denominator natin na x minus 3 equals 1 over x minus 3. So i-multiply lang natin both sides of the equation by x minus 3. Okay? So pakita lang natin mabuti na i-distribute natin ito. So dito lang sa unang example, detailed natin. Pero dun sa mga susunod, hindi na masyado. So nilagyan ko ng space para diyan ko ilalagay yung i-distribute natin si x minus 3. So, i-multiply lahat by x minus 3. So, distribute natin si x minus 3 sa tatlong terms. First term, second term, third term. Sa lahat ng terms natin. Okay? So, tapos, syempre, kaya tayo nag-multiply both sides para makancel ang denominator. So, makakancel na ang x minus 3 and x minus 3. So, dito rin, x minus 3 and x minus 3, cancel na siya. So, therefore, ito na yung magiging, wala nang denominator yung next step natin. We have x na lang, minus, copyahin lang natin to, 2 times x minus 3, equals, na-cancel na to, 1 na lang ang natira. So, ito na yung solve natin. Okay? So, distribute lang natin si negative 2, since may parenthesis ito, just copy x. Negative 2 times x, so we have negative 2x. Negative 2 times negative 3. Tandaan nyo, huwag kakalimutan yung sign. Yung iba kasi tulong ang nade-distribute, nawawala yung negative. So, negative 2 times negative 3, we have positive 6 equals 1. So, combine like terms, so may 1 dito na invisible. 1x minus 2x, so we have negative 1x or simply negative x. Plus 6 equals 1. So, tapos itong positive 6, ilipat natin sa kabila, magiging siyang subtract 6 to both sides. Okay, so subtract 6 to both sides. So therefore, we have negative x equals, so cancel out na ito, 1 minus 6, we have negative 5. Since the value of x is negative, we can multiply both sides by negative 1 or divide both sides by negative 1. Pares lang yun. So therefore, x is equal to negative 5 over negative 1 is positive 5. Tingnan ang restriction. Ang restriction natin, 3. Ang solution natin, x equals 5. So therefore, ang answer natin is x equals 5.
Pag sinubstitute nyo dito yan, mag-e-eksakto yan. So, hindi na natin gagawin yung checking. Or sige, dito sa number 1, gawin natin yung checking. Sa mga susunod 2, 3, and 4 ay hindi na. Mabilis na checking lang, i-substitute natin dito. So, we have 5 over 5 minus 3, that is equal to 2. Minus 2 equals 1 over 5 minus 3, we have 2. So, kapag sinubtract natin 5 over 2 minus ang 2, pwedeng isulat as 4 over 2 equals 1 half. So, tama ang sagot natin. 5 over 2 minus 4 over 2 is 1 half equals 1 half. Okay? So, therefore, tama yung sagot natin, x equals 5. Okay, so next number 2. So, sa number 2, hindi prime ang ating denominator. Tingnan ang denominator. 3x minus 6, may common factor yan na 3. Okay? 2x plus 4, may common factor na 2. X squared minus 4, difference of two perfect squares. So, may factor. So, i-factor muna ang denominators natin. We have 3x. Factor out the common 3. We have 3. And then, we have x minus 3 times what number equals negative 6. So, that is 2. Okay? 3 times x, 3x. 3 times negative 2, negative 6. Okay? Minus 2x. Factor out the common 2. Then, lagyan ng parenthesis. 2 times what number is 2x. So, syempre, x ito. 2 times what number is positive 4. So, positive 2. Okay? Equals 12 over, this is difference of 2 squares, x squared minus 4. Ang factors niyan ay product of the sum and difference of two terms. Square root of x squared is x. Square root of 4 is 2. So, therefore, we have positive 2 and negative 2. So, ngayon, kunin na natin ang LCD. So, ano ang LCD natin? So, i-multiply natin both sides by the LCD. So, ang LCD, compare lang natin yung mga denominator natin. So, yung numbers muna, we have 3 and then 2. So, ang LCD ng 3 and 2, i-multiply lang natin. That is 6, or pwedeng i-multiply lang natin 2 times 3. And then, we have x minus 2, and then another x minus 2 dito. So, isang beses lang natin isusulat yon, x minus 2. May x plus 2 dito. May x plus 2 din dito. So, isang beses lang isusulat yung x plus 2. So, next step natin, i-multiply natin both sides by the LCD. So, ito na yung LCD natin. So, pwede natin i-distribute isa-isa yan. 2 times 3, x minus 2, x plus 2. So itong LCD, i-distribute dito. Pero, hindi ko na sinusulat. Lahat yon, ang ginagawa ko na lang technique dyan, kaya ako sinulat dito sa baba yung LCD. Iko-compare na lang natin ito. Kung ano yung i-divide natin ito, tatakpan lang natin yung may common dito, tsaka dito sa ating LCD. Numerator, kinokopya lang natin yung numerator 3x. Ito ko isusulat, 3x. Tapos, takpan nyo yung common. Parehas may 3. 3 and then x minus 2. So, takpan natin itong 3, tsaka x minus 2. Ano yung natira? May natirang 2, tsaka x plus 2. So, i-multiply natin dito yung natira. So, we have 2 times x plus 2. Copy the numerator again, negative 2x. Takpan natin yung 2x plus 2. 2 times x plus 2. So, ito yon. May natira pa tayong 3 times x minus 2. So, ito na lang ay multiply dito. So, times 3 times x minus 2. Equals, copy the numerator 12. Then, compare natin dito sa LCD. Takpan natin yung common. So, ang natira 2 times 3 na lang. So, 12 times 2 times 3. Then, solve for x na tayo. Pero bago pala yon, nakalimutan natin ang restriction. Ano ang restriction natin dito? I-solve lang. Yung sa LCD na tayo tumingin. Bawat factor. X minus 2 equals 0. So, bawal dito ang, ito yung restriction natin. X is not equal to, yung opposite lang nito. X minus 2 equals 0. That is 2. Tapos, ito naman, x plus 2 equals 0. So, that is negative 2. So, ito yung restriction natin. Pag ang nasolve natin na x ay ito, alin man dito sa dalawa, tatanggalin natin yon. Okay, so pagpatuloy na natin ito, simplify natin. Tatluan, so i-distribute muna natin itong naunang dalawa. 3x times 2, we have 6x. Then, just copy x plus 2. Negative 2x times 3, we have negative 6x. Isulat lang natin itong x minus 2. And then, ito, pwede na natin idiretso. 2 times 3 is 6 times 12, that is equal to 72. Then, i-distribute na natin ito. 6x times x, we have 6x squared. 6x times positive 2, we have positive 12x.
Negative 6x, tandaan, isama ang negative sa pag-distribute. Negative 6x times x. Negative 6x squared. Negative 6x times negative 2, that is equal to positive 12x, equals 72. Combine like terms, 6x squared and negative 6x squared cancel out. And then we have positive 12x, that is equal to 24x, equals 72. And then last step, divide both sides by 24. So eksakto yung sagot natin, x is equal to 72 divided by 24, that is equal to 3. Tingnan ang restriction natin 2 and negative 2, so therefore, ang sagot natin, the only solution is x equals 3. Try nyo checking, isubstitute nyo ang 3 sa bawat value ng x. Mag-i-equal yan. Okay. So next number 3. Okay, number 3. Ang first step natin, factoring palagi ang first step natin. Tingnan nyo yung denominators kung prime na. 2 tsaka negative 6 may factor. May pares silang 2. 2x tsaka negative 2 may factor ulit. That is 2. And then, quadratic trinomial, so we will use trial and error. Okay, so we have 5 over factor out 2. We have factor out 2, so we have x minus 3 plus 2 over factor out 2, we have x minus 1 and then equals 1 over, i-factor natin to, so x squared, so therefore, ang factor niya ay 2x. Factors of positive 3 such that the sum is negative 4, so that will be negative 1 and negative 3. Karaniwan yung, pag may quadratic trinomial tayo, karaniwan ang factor nun ay lalabas din dito sa mga ibang terms natin. Kagaya nito, x minus 1, x minus 3, nandito x minus 3, and then we have x minus 1. Okay? So, therefore, kunin natin ang LCD. So, ang LCD natin, dalawa yung 2, isang beses lang isusulat yan. So, we have x minus 3 here, and x minus 3, so isang beses lang isusulat yan. And then we have x minus 1, another x minus 1. So, ito na ang ating LCD. So, i-multiply both sides of the equation by the LCD, 2 times x minus 3, and then x minus 1. Or, kagaya nga nung kanina, tinatakpan ko na lang yan, 2x minus 3, and then 2x minus 3. So, takpan to, matitira 5, tapos i-multiply dito. So, we have 5 times, tanggal to, x minus 1. Copy the numerator and the sign, plus 2. And then we have 2x minus 1. So, takpan yung 2x minus 1, may natirang x minus 3, i-multiply dito. Equals the numerator 1. Tapos, common, so takpan natin to, natirang 2. So, 1 times 2. Okay, then simplify. Distribute 5, 5 times x, we have 5x. 5 times negative 1, negative 5. Distribute positive 2, 2 times x, so we have positive 2x. 2 times negative 3, we have negative 6 equals 2. Combine like terms, 5x plus 2x, we have 7x. Negative 5 minus 6, that is negative 11, equals 2. Kailangan x ang matira, tanggalin si negative 11, so by adding 11 to both sides, add 11 to both sides, 7x is equal to 2 plus 11, that is 13. So therefore, final answer, divide both sides by 7. So therefore, x is equal to fraction ang naging answer natin, 13 over 7. Tingnan ang restriction, hindi pa pala natin naisulat ang restriction natin dito. X is not equal to, opposite lang nito, 3 and 1. Since ang sagot natin ay wala sa restriction, so therefore, final answer is x equals 13 over 7. So substitute nyo dito sa x para sa checking. Okay, so last number, number 4. Yung number 4 natin halos kagaya ng number 1. Okay. So, number 4. Number 4, ano ang LCD natin dito? Prime ng denominator natin, x minus 2 and x minus 2. So, prime na yon. So, kunin na lang natin ang restriction dito. Ano ang restriction natin? X minus 2 equals 0. So, napakasimple. X minus 2 equals 0. X should be not equal to 2. So, yan ang restriction natin. Bawal maging answer ang x ang 2. Okay. So, i-multiply lang natin both sides by the LCD.
Ang LCD natin is x minus 2 since isa lang ang denominator natin. May dalawang way para isolve ito. Ipapakita ko parehas. So, multiply natin both sides by x minus 2. So, x minus 2, pag distribute dito, cancel na to, matitira ay 2. And then, x minus 2, cancel na yan, x na lang matitira. And then, we have negative 4. Ito na lang ay multiply natin dito. So, solve for x, distribute natin si negative 4. So, we have 2 equals x. Negative 4 times x, negative 4x. Negative 4 times negative 2, we have positive 8. Combine like terms, we have 1 here, 1x minus 4x. So, we have negative 3x plus 8. Kailangan x ang matira, so tanggalin si 8. Subtract 8 to both sides. 2 minus 8, we have negative 6 equals negative 3x. Divide both sides by negative 3. Para matira si x na lang, negative 3. So, therefore, x is equal to negative 6 divided by negative 3 is positive 2. Pero, si x equals 2, yun yung restriction. Bawal maging 2 si x dahil magiging 0 ito. So, therefore, ano ang final answer natin kapag ang value ng ang nasolve natin na x ay yung restriction, ano ang magiging answer natin? Bawal kasi ito. So, therefore, ang magiging solution natin ay no solution. Ito yung final answer natin. No solution. Okay? So, kapag ang sagot nyo ay nasa restriction, ang sagot ay no solution. Kung isa lang. Pero kung dalawa yung sagot nyo, dahil naging quadratic, dalawa yung naging sagot, tatanggalin nyo lang yung nasa restriction. Yung isa ang magiging sagot. Or another solution para sa number 4, pwede rin gamitin ito sa number 1. Kapag nakita nyo ganyan, yung equation natin, dalawa yung x minus 2 sa denominator. Pwede na nating i-combine itong dalawa kasi same denominator sila. So, ang gagawin natin, si x, dalhin natin dito sa kabila. Si x over x minus 2, ilipat sa kabila. Diba? Ito, one term lang to. Lipat natin sa kabila, magiging siyang 2 over x minus 2 minus x over x minus 2 equals negative 4. Bakit natin nilipat? Kasi x minus 2 parehas. Pwede natin i-combine. Combine the numerator, 2 minus x over x minus 2 equals negative 4. So, di ba kapag magka-parehas na number, 2 minus x and x minus 2, sinubtract, pwede na natin i-diretso cancel yon, and that is equal to negative 1. So, we have negative 1 equals negative 4. Alam naman natin na ang negative 1 ay not equal sa negative 4. And then, nawala yung x. Wala ng x, negative 1 not equal to negative 4. So, dito pa lang, no solution na siya. Kasi nawala si x. So, tandaan, pwede mag-cancel kapag baliktaran. 2 minus x and x minus 2 kasi ito ay pwede natin i-factor out yung negative sign. So, dito, i-factor out natin yung negative sign, tapos change the position. Si negative x magiging positive x, si positive 2 magiging negative 2, tapos kapares na siya ng denominator na x minus 2. Kaya pwede natin i-cancel yan. Or shortcut kapag nga baligtaran na minus, diretso cancel nyo na pero the answer should be negative 1. Okay? So, no solution siya. Okay, so I hope nagustuhan yung explanation ko para sa solving rational equations. So, kita-kita tayo sa mga susunod pang mga math tutorials sa general mathematics. So, bye-bye and God bless.